Ang mga gangster sa Mount Shi Basin ay halos lumuhod. Nagmamakaawa sila kay Lu na isama sila. Pero si Lu, matikas talaga siya. Gusto niyang mag-isang hanapin ng treasure. Hindi rin basta-basta ang mga gangster na ito. Matindi ang kalaman nila pagdating sa panganib ng treasure hunting. Pero may pakiba si Lu? Syempre wala. Bakas talaga sa mukha niyang hindi niya kailangan ng sino man. So habang ang mga gangster ay nagbibilang ng benefits kung isasama sila, si Lu naman ay desidido na talagang i-conquer ang treasure ng mag-isa. Para matapos na tong usapan na to, sinabi na lang ni Lu sa kanila na isa siyang summoner. So hindi niya kailangan talaga ng makakasama. Confident niyang sinabi sa kanila na kung may panganib magsasummon lang siya ng elemental creature. Lahat sila ay napatingin kay Lu. Ang pagmumukha ng mga gangster ay nalilito, hindi makapaniwala at medyo nabangisan kay Lu. Napakamot pa nga ang isa sa ulo dahil hindi niya alam kung ano ba ang magic ng isang summoner. Mukhang napaniwala ni Lu ang mga gangster. At least sa ganitong paraan hindi na sila mangungulit. Nagpaalam na ang dalawang lalaking gangster kay Lu pero ang misteryosong babaeng gangster ay tinitigan lang siya. Wala itong sinabi pero parang sa titig nito ay sinabing magkikita pa tayo. Sa wakas ay wala na ang mga gangster. Buti na lang talaga at nakaisip ng strategy si Lu, mapalayas lang ang mga gangster. Alam niya kasing mas okay pang makipagsapalaran kaysa magtiwala sa kanila. Ang inaalala lang niya ay ang pagiging mahina niya. Tiningnan niya ang kanyang treasure map. Oras na para gumalaw. Pumasok siya sa kagubatan hanggang nakita niya ang cool na power horn horses. Nasa tingin niya ay nasa level 8. Sumilip siya mula sa bush. Nakita niyang mukhang malalakas ang mga kabayong to. Mukha namang di sila aggressive pero pinili na lang ni Lu na umiwas kaya bumalik siya. Safety first, ika nga. Mahirap talagang magsulo sa kagubatan kaya mukhang iiwasan din niya ang mga giant horde antelopes. Napaisip na lang siya kung malapit na ba siya sa treasure. Hiling niya na sana'y may makita siyang pwede niyang mapakinabangan o kahit makakainan lang. Dahan-dahang naglakad si Lu para hindi marinig ng mga antelopes pero dahil clumsy siya, narinig siya ng mga to. Ayun, sinugod siya ng mga antelopes. Mukhang hindi pwede maging ninja si Lu pag ganito. Takbong walang lingon ang ginawa ni Lu. Kala mo'y mauubusan siya ng lupa habang tinatakasan ng mga galit na antelope. Di nagtagal ay nawalan din ng interes sa mga antelope sa kanya. Sa wakas, nakapagpahinga din siya sa pagtakbo. Dismayado lang talaga siya. Di niya in-expect na ang akala niyang mababait na hayop ay ang siya pa mismo nga habol sa kanya. Pero kailangang focus lang sa goal. Chinek niya uli ang treasure map. This time, seryoso na siya para sa kanyang goal. Pakiramdam niya ay naliligaw na siya at bigla niyang nakita ang isang malaking bato. Sa wakas, sobrang saya ni Lu dahil ang malaking batong ito ay sign na tama lang ang dinadaanan niya. Sobrang na-excite si Lu. Pinuntahan niya agad ang lumiliwanag na bato para kunin ang treasure. Ang treasure na makakapagpabago ng kapalaran niya bilang isang dragon tamer. Isang dragon egg ang bumungad kay Lu. Sobrang curious siya kung ano ba ang pwedeng sumunod na mangyari. Nagsimulang mag-crack ang itlog. Mukhang mapipisa na ito. Ibig ba nitong sabihin na isang baby na dragon ang lalabas? May nangyayari na. Ginoo, magandang balita. May nangyayari na. Kaya inilabas ni Lu ang kutsilyo niya, isang basic weapon na nanggaling sa Dragon Kingdom Academy. May narinig siyang kaluskos sa likod niya pero mas pinili niyang manatiling kalmado. Paglingon niya ay may isang mabangis na kulay gray na lobo. Mukhang may balat talaga sa puwet itong si Lu. Kanina'y antelopes, ngayon naman lobo. Medyo challenging ang kalaban niya ngayon. May kakaibang moves ito kung saan inatake niya si Lu ng tatlong magkakasunod. Nakakapag-heal pa ito kapag iniinom niya ang dugo ni Lu. Yikes! At wala ring special move si Lu na pang-counter dito. Pero wag muna nating pangunahan. Malay naman natin, makaisip si Lu ng paraan. So naisip nga ni Lu na i-distract ang lobo hanggang matapos mapisa ang dragon egg. Saka gamitin ang dragon taming skills niya. Pero ang lobo na ito ay napakabilis para ma-distract sa mahabang pagkakataon. Matindi ang mga sumunod na eksena. Hindi pwedeng magkamali si Lu. Hinawakan niya ang kutsilyo. Nang makakalmot na siya ng lobo ay nasaksak niya ito. Sa wakas, ang isang dragon tamer ay nakatalo ng lobo. Napabuntong hininga na lang si Lu matapos ang matinding labanan. Makakapag-relax na sana siya nang may biglang pumalakpak. Paglingon niya ay nakita niya yung tatlong gangster kanina. Nakatitig sila sa kanya na kala mo'y MVP siya ng team nila. Seryoso? Napataas ng kilay si Lu. Kayo na naman? Ang tanong ni Lu habang nagtataka kung paano siya nasundan ng mga ito. Tinuloy pa rin nila ang pagpuri kay Lu. Parang nagkaroon pa biglaan si Lu ng fans club niya. Sinubukan siyang bulahin ng babae na huwag siyang kabahan. Dahil nga buwis-buhay siyang nakipaglaban sa lobo. Bigla namang sumabat ang isang lalaking gangster. Naalala niya kasing sinabi ni Lu na isa siyang summoner. Pero nakita nila siyang mano-manong nakikipaglaban sa lobo at kutsilyo lang ang gamit niyang armas. Doon sila nagsimulang maghinala kung summoner ba talaga si Lu. Naiirita na si Lu sa kulit ng mga to kaya sinabi niyang kunin na lang nila ang fox fur para lang tumigil ang mga to. Tumawa ang isang gangster sa sinabi ni Lu. Ang isa naman ay sinuri ang fur.
Sinabi niyang nasa 80 dragon coins din ito pero hindi sila aware kung gaano kahalaga ito kay Lou. Pakiramdam ni Lou ay wala siyang kwenta sa pagkakataong ito. Parang unescapable ads ang tatlong to sa buhay ni Lou na patuloy sa pagkumbinse na mag-share siya. Ang totoo kasi ay hindi naman talaga Fox Fur ang gusto nila. Kanina pa sila nakatitig sa dragon egg. Na-realize ni Lou ang galawan ng mga to. Simula pa nung una ay sinusundan na siya ng tatlo. Pinaplano pa lang ni Lou ang susunod niyang gagawin nang biglang umatake ang tatlong gangster. Masyadong mabilis ang mga pangyayari at nakita na lang niya na nakatutok sa kanya ang kutsilyo. Winarningan siya ng babaeng gangster na huwag gagalaw habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang leeg. Ang isang gangster na lalaki naman ay ininsulto si Lou. Kala mo mga ordinaryong treasure hunter lang kami no? Isa palang self-proclaimed na dungeon robbers ang tatlo na mahusay maniktik ng mga treasure. Kala ni Lou ay wala nang masasama pa sa sitwasyon niya nang makita niya ang pangatlong magnanakaw. Nakarga ang dragon egg at binibaby-baby pa niya ito. Malas talaga. Yan na lang ang nasa isip ni Lou sa mga pagkakataong ito. Habang nag-apira ng dalawang gangster na lalaki na kala mo'y nanalo sa loto, ang babae ay ngumiti kay Pogi. Tatapusin na siya ng babaeng gangster. Hindi papayag si Lou na ganito na lang matatapos ang lahat. Plano niyang bawiin ang itlog nang hindi nakikipaglaban. Nag-iisip ng maigi si Lou kung ano ang gagawin niya nang biglang boom! Ang itlog ay napisa. Isang kahangahangang beast ang lumabas at lumipad dito sa himpapawid na kala mo'y pagmamay-ari niya ang buong lugar. Napanganga ang mga magnanakaw sa nasaksihan nila. Pero dahil gigil silang magnakaw, pinag-interesan pa din nila ang dragon. Spoiler alert, hindi naging maganda ang sinapit nila. So ayun, nagwala ang dragon at nagtakbuhan ng mga magnanakaw. Si Lou naman ay nakatayo lang at di pa rin makapaniwala. Paano nga ang isang kapipisa lamang na dragon ay kayang ma-intimidate ang mga gangster? Sinisi ng babaeng gangster si Lou dahil hindi man lang sila sinabihang dragon pala ang laman ng itlog. Ngayon isa na lamang abo ang mga kasama niya dahil sa dragon. Dumistansya si Lou sa babaeng gangster. Hindi naman niya siguro kasalanan na hindi nila inalam kung ano ba talaga ang target nilang nakawin. Mabilis na pinuntahan ni Lou ang dragon. Nang makalapit ay inactivate niya ang dragon taming technique at lumiwanag ang buong kalangitan. Nagtataka naman ang babaeng gangster kung sino ba talaga si Lou. Dahil dito'y sinabi ni Lou ang totoo. Hindi ako ordinaryong summoner lang. Isa akong dalubhasang dragon tamer. Nagmamakaawa ang babaeng gangster pero hindi naawa si Lou dahil hindi niya alam kung pang ilan na ba siya sa mga nabiktima ng mga to. Hinihintay ka na ng mga kasama mo, sabi ni Lou. Sabay, tinapos niya ang babae sa isang tira lang. Napaupo na lang si Lou matapos ito. Paglingon niya sa Black Dragon ay nakangiti ito sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Lou. Di niya lubos maisip na hawak na talaga niya ang isang dragon. Nabuhayan ng loob si Lou dahil alam niyang ito na ang simula ng pagbabago ng kapalaran niya. Dahil meron na siyang dragon, napagpasyahan ni Lou na pumunta sa Dragon Tamer Department para i-upgrade ang mga gamit niya. Di magtatagal ay mai-flex niya ang skills niya. Handa na siyang ipakita sa lahat na hindi basura ang profession na Dragon Tamer. Ngayong may makakasama na siyang dragon, napaisip naman si Lou kung anong astig na pangalan ng babagay sa dragon niya. Coal Ball o Black Diamond? Ekis, ang baduy. Hindi pa rin makaisip si Lou ng pangalang babagay sa dragon niya nang biglang dinilaan nito ang sugat niya. Sa isang kisap mata ay nabigla si Lou sa kanyang nakita. Ang sidekick niyang dragon ay nag-transform sa isang babaeng pula ang buhok na may pakpak. Napakalaking plot twist. Sino bang mag-aakalang nakakapag-transform pala ang dragon na ito? Mukhang naka-jackpot si Lou this time. Nakita niyang meron siyang dragon's inspiration skill na nakakapagpalakas sa kanya. At sa pet niyang dragon, nagbibigay ito ng 30% increase sa kabuuang attributes at attack power. Mas malakas pa ito kumpara sa buff na kayang ibigay ng isang priestess. Ikalawa naman ay ang Dragon Fang Strike na isang high damage attack kung saan pwede niyang i-transform ang isa niyang braso bilang Dragon Claw. Grabe! Bagong pisa pa lang ang dragon na to pero malakas na kaagad. Kung pagbabasihan ng gantong stats, kaya na siguro ni Lou na pumalag sa isang buong army ng combat professionals at may time pa siyang magmerienda. Kahit level 1 pa lang ang baby dragon ay full pack na agad. Halos 400 points kung susumahin ng iba't ibang attributes nito. Kabahan na sa kanya yung mga high level experts dahil meron na siyang alas. Dahil sa blood connection ni Lou sa dragon ay dumoble ang lahat ng kanyang attributes. Pakiramdam niya ay kaya niyang buhatin ng bundok matapos matame ang maliit na dragon. Isa nga ang profession niya sa tatlong pinakamalakas na hidden profession. Kahit gaano pa kalakas ang hidden profession ay no match ito sa dragon race. Kaya walang duda, ang Dragon Tamer ay ang pinakamalakas na hidden profession. Mabalik tayo sa pangalan na kanina pa pinag-iisipan ni Lou. Pinangalanan niya itong Xiao Ye, ang astig pakinggan. Sabi ni Lou nang may pagmamalaki. Napangiti naman ang babaeng dragon nang marinig nito ang bago niyang pangalan. Sobrang saya ni Lou dahil worth it ang hirap niya sa pinagdaanan niya sa treasure hunting. Tinanong ni Lou si Xiao Ye, ang babaeng dragon, kung nagugutom ba siya at oras na nga para mag-hunt ng mga monster na kakainin niya.
Nalalapit na ang university entrance trial at naisip ni Lu na ang ibang estudyante ay maaaring sinusulit ang pagkakataon para mas lumakas pa. Syempre, hindi siya pwedeng mapag-iwanan ng mga to, kaya oras na para mag-grind. Pangarap kasi ni Lu na makuha ang prestigious Scholar Award ng Southern Province. Pati na rin ang qualification sa pinakatinitingalang eskwelahan sa Dragon Kingdom. Kaya alam niya na hindi siya pwedeng magpa-petiks-petiks. Kailangan niyang i-level up at i-master ang skills niya kung gusto talaga niyang maging successful sa future. Nagsimulang maganda si Lu at Xiao para pumunta sa kalaliman ng Mount Shi Basin. Ayon kasi sa sabi-sabi ay mas malasa ang mga monster doon kesa sa eggshells. Habang naghahanda sila sa pag-alis ay may napansin silang grupo ng mga hyena. Yung tipong kapag tinabi sa kanila ang isang fox ay magmumukha lang itong laruan sa sobrang bangis ng mga itsura nito. Dahil kasama ni Lu si Xiao, alam niyang hindi na mauulit yung nangyari sa kanya sa engkwentro niya sa Grey Fox. Oo, nanalo naman siya pero tad-tad naman siya ng sugat at bugbog sarado. Pero ngayon, hindi na makapaghintay si Xiao na ipakita kung sino siya. Sinugod niya ang mga ito. Si Xiao ay lumipad at binugahan ang mga hyena ng naggangalit na apoy. Na-barbecue ang mga hyena sa lakas ng ataking ito. Basic na basic, hindi man lang pinagpawisan ng dalawa sa laban. Na-impress si Lu sa pinakitang performance ni Xiao, kaya nagdesisyon siyang wag mag-settle sa mga pipichuging monster. This time, bubulabugin nila ang mga elite monsters para ipakitang hindi sila basta-basta. Isang level 25 na elite boss na may 3 ulo ng lion ang nakaharap nila. Usually, kailangan ng top-notch monster hunting squad para talunin ito. Pero kay Lu at Xiao, syempre, papalagan nila to. Confident silang nilabanan ng 3-headed lion at napatumba nga nila ito ng hindi man lang pinagpapawisan. Ang 3-headed lion ay umuhol ng napakalakas. Binuboost nito ang sariling stats para lumakas. Napansin nga ni Lu ang buff kaya mabilis siyang kumilos. Sumenya siya kay Xiao at agad itong nag-transform sa dragon form. Mabilis na sumugod si Xiao at kinagat niya ang leeg ng lion. Napaaray ng malala ang lion dahil sa ataking ito. Sinundan naman ito ng combo attacks nila Lu at Xiao na ang tanging pinupuntirya ay ang weak spots ng lion. Habang dinidinan ni Xiao ang pagkagat sa lion ay umatake si Lu gamit ang kanyang finishing move na Dragon Fang Strike. Natalo nga nila ang 3-headed lion. Kahit na malakas ang kalaban ay mukhang ang teamwork at strategy ng dalawang ito ang nagpanalo sa kanila. Ang tandem na ito ay hindi na mapipigilan pa. Ang humarang, paniguradong giba. Nagpatuloy lang sila sa paghahanap ng mga treasures. Pakiramdam nila ay malapit na silang maging legendary hero. Sobrang nakatulong ang mga elite monsters para mapabilis ang pagpapa-level up. Tuwang-tuwa naman si Lu dahil sa progress nila. Pero hindi lang naman sa pagpapa-level up siya natuwa. Ramdam din niya ang excitement kapag nag-hunt. Si Lu ay level 14 na. Ang bilis ng panahon at parang kailan lang ay hindi niya alam kung saan magsisimula. Like a boss na ang bagsakan ni Lu nang biglang ang treasure map system ay umilaw. Merong bagong map para sa araw na yon ang sinend sa kanya. Dahil doon ay napaisip si Lu kung ano ang exclusive item ang pwede niyang makuha dito. Wala pa man sa kanila ang treasure ay parang na-secure na nila ito. Para sa kanila ay nakaka-thrill ang pag-hunt. Basta't magkasama sila ni Xiao ay parang wala nang makakapigil pa sa kanila. Kaya, let the treasure hunting begin. Sa kabilang banda naman, sa kalaliman ng Mount Shi Basin, ay merong 3 batak na combat professionals ang nasa gitna ng kanilang misyon. Si Kinkyu, na isang combat pro class ay nagtanong, kailangan ba talaga nating palampasin ang pagkakataong to? Si Sunge, isang warrior na ayaw ng nonsense ay sumagot, hindi, di yun pwede. Na-realize na lang ni Kinkyu na bakit nga ba siya nagtanong pa dito. Sinabi ni Sunge na kailangan nila ng 5 katao para ma-unlock ang treasure dahil nga kulang pa sila. Abot kamay na sana ang pangarap nilang yumaman kaya si Sunge ay may naisip na plano. Papabalikin niya si Miss Kai sa Jinghai City para tumawag ng backup. Si Miss Kai ay isang rogue combat professional na agad namang tumutol sa ideyang ito. Napaka-imposible ng planong ito dahil isang araw ang gugugulin para makabalik siya sa location ng treasure. Alam nilang mabilis si Miss Kai pero hindi practical ang planong ito. Pinaalalahanan nila si Kinkyu na ang mga locations ay lumalabas ng random at nag-e-exist lang sa loob ng 24 oras. Sa madaling salita ay kulang na kulang ang oras nila para sa plano ni Sunge.